Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dra, Ligaya Santos, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ng paggamot sa maagang pagkauban ng buhok gamit ang likas na paraan. Naranasan na po ba ninyong magulat pagtingin sa salamin? Nakita nyo na bang may ilang puting buhok na namumukadkad sa inyong ulo na parang hindi ninyo inaasahan? Nakaramdam na ba kayo ng lungkot nang may hindi sinasadyang nagsabi na mukha na kayong may edad dahil sa inyong buhok na may mga uban? Alam kong hindi madali ang pakiramdam na iyon. Ang puting buhok ay hindi lamang tanda ng pagtanda, kundi minsan ito ay isang lihim na problema na nagpapababa ng ating kumpiyansa sa buhay. Marami sa inyo ang lumalapit sa hair dye bilang pansamantalang solusyon, ngunit nag-aalala rin tungkol sa kemikal at sa pangmatagalang epekto nito sa anit at kalusugan. Kaya't, naisip nyo na ba kung may paraan upang pabagalin ang proseso ng pagkauban o kaya'y makatulong na muling maging itim ang bagong tubo ng buhok na natural, ligtas, at nagmumula sa ating kinakain at ginagawa araw-araw? Kung oo ang sagot, ang video na ito ay para sa inyo. Ngayon, bilang kaibigan ng kalusugan ng pamilya ng aking channel, hindi na ako magsasalita tungkol sa pansamantalang hair dye. Sa halip, ibabahagi ko sa inyo ang 5 likas, ligtas, at banayad na pamamaraan na ginamit ng ating mga ninuno sa libu-libong taon upang mapanatiling itim, makintab, at malusog ang buhok mula sa ugat. Lalo na, ang pangatlong pamamaraan ay tiyak na magugulat sa marami sa inyo dahil sa pagiging simple nito, ngunit napakabisa. At bago tayo magsimula sa paghahanap ng muling pagkabata para sa ating buhok, kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinabahagi ko, huwag mag-atubiling bigyan ang aking channel ng like at i-click ang pulang subscribe button sa ibaba. Ito ay libre, ngunit ito ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na gumawa ng mas maraming kapaki-pakinabang na video para sa kalusugan ng komunidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Handa na po ba kayo? Sama-sama nating alamin ang solusyon sa maagang pagkauban ng buhok ngayon. Bahagi 1. Pag-unawa sa ugat ng problema. Bakit nagiging puti ang buhok? Upang malunasan ang isang sakit, kailangan nating maunawaan ang pinagmulan nito. Sa katulad na paraan, upang malunasan ang puting buhok, kailangan nating maunawaan kung bakit nawawala ang natural na itim na kulay nito. Ang bawat hibla ng buhok ay tumutubo mula sa follicle ng buhok, tulad ng isang maliit na pabrika sa ilalim ng anit. Sa pabrikang ito, may mga manggagawa na tinatawag na melanocytes, na gumagawa ng natural na pangkulay na tinatawag na melanin. Ang melanin ang nagbibigay ng itim, kayumanggi, o pulang kulay sa buhok. Kapag malusog ang katawan, ang mga manggagawa ay regular na nagtatrabaho at ang buhok ay itim at makintab. Ngunit kapag bumababa ang bilang ng mga manggagawa o hindi sila nagtatrabaho ng maayos, hindi sapat ang melanin upang kulayan ang tumutubong hibla ng buhok. Ang natitira ay ang puting kulay ng keratin. Iyon ang puting buhok. 5 pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa pabrika ng pangkulay ng buhok. Heredity, genetics. Kung ang inyong mga lolo't lola o magulang ay maagang nagkauban, mas madali para sa mga anak na maranasan din ito. Hindi natin mababago ang genes, ngunit maaari nating pabagalin ang proseso sa pamamagitan ng pamumuhay ng malusog. Mahabang panahon ng stress at pagkabalisa. Ang stress ay naglalabas ng mga nakakapinsalang hormone na sumisira sa mga pigment cell. Marami ang nagiging ubanin pagkatapos ng isang malaking insidente at ito ang dahilan. Kakulangan sa nutrisyon. Para kulayan ang buhok, kailangan ng raw materials. Ang kakulangan sa bitamina B12, B5, iron, copper, at zinc ay unti-unting magpaputi sa buhok. Ang pagiging pabaya sa pagkain o labis na pagdadayet ay madaling magdulot ng kakulangan sa nutrisyon. Masamang pamumuhay. Ang pagpupuyat, alak, beer, at sigarilyo
ay naglalabas ng maraming free radicals na parang mga magnanakaw na sumisira sa mga pigment cell. Sakit. Ang ilang sakit sa thyroid, pituitary gland, o autoimmune diseases ay nakakaapekto rin sa produksyon ng melanin. Kapag naunawaan na ninyo ang mga dahilan na ito, makikita ninyo na ang 5 likas na pamamaraan na ibabahagi ko sa ibaba ay hindi mahika. Direkta itong tumutulong upang mapabuti ang mga ugat ng problemang ito. Nakakatulong ito na magbigay ng nutrisyon, bawasan ang stress, at suportahan ang pabrika ng pangkulay ng buhok upang muling gumana. Kaya, ano ang unang pamamaraan? Isang miracle drug para sa buhok na ipinasa sa loob ng libu-libong taon. Alamin natin ngayon. Bahagi 2. 5 likas na pamamaraan. Pamamaraan 1. Hathu Odo Polygonum multiflorum. Isang halaman para sa maitim na buhok. Marami sa Pilipinas ang nakakakilala sa Hathu-O bilang isang tradisyonal na gamot na nakakatulong sa pagpapaitim ng buhok. Ngunit paano ito gamitin ng tama, epektibo, at ligtas ay hindi gaanong alam ng lahat. Tamang paggamit. Ang pinakamahalagang tandaan ay huwag gumamit ng hilaw na Hathu-O na hindi pa naproseso. Sa oras na ito, naglalaman ito ng maraming tanin at antraglucoside na maaaring magdulot ng constipation, irritation sa tiyan, at makasama sa atay. Ang Hathu-O ay dapat iproseso ayon sa Kuu-chung-kuu-sai method na nangangahulugang 9 na beses na steam at 9 na beses na patuyo na may itim na beans. Ang prosesong ito ay nakakatulong upang maalis ang toxic components at mapalakas ang medicinal properties ng halaman. Madali ninyong mabibili ang naprosesong Hathu-O sa mga reputable traditional medicine store sa Pilipinas. May 3 simpleng paraan upang gamitin ito sa bahay. Paggawa ng herbal tea. Kumuha ng 10 hanggang 15 gramo ng pinrosesong Hathu-O, banlawan ng mainit na tubig, at ibabad sa 500 ml ng mainit na tubig sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Inumin ito bilang kapalit ng tsaa sa buong araw. Ang inumin ay may kulay na reddish-brown, bahagyang mapait, at madaling inumin. Pagpakulo ng sabaw, pakuluan ang parehong dami ng halaman sa 3 tasa ng tubig hanggang maging 1 tasa. Hatiin sa 2 bahagi at inumin pagkatapos ng pagkain. Mas maraming medicinal properties ang lalabas. Pagbabad sa alak. Magbabad ng 500 gramo ng pinrosesong Hathu-O sa 2 litro ng magandang alak sa loob ng halos 1 buwan. Uminom ng 1 hanggang 2 maliit na shot araw-araw habang kumakain. Ito ay lalong mabuti para sa mga kalalakihan upang mapalakas ang kalusugan. Paalala, kailangan ninyong maging matiyaga at patuloy na gamitin ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan upang makita ang malinaw na pag-itim ng buhok. Huwag panghinaan ng loob pagkatapos ng ilang linggo. Iwasan ang pagkain ng sibuyas, bawang, at puting labanos kapag gumagamit ng gamot na ito. Hindi ito dapat gamitin ng mga taong may low blood pressure, low blood sugar, o diarrhea. Ang paghahanap ng muling pag-itim ng buhok ay tulad ng pagtatanim ng isang puno. Nangangailangan ito ng oras upang itanim, diligan, at alagaan araw-araw. Ang Hathu-O ay isang mahalagang pinagmumulan ng nutrisyon para sa punong iyon. Bukod sa Hathu-O, mayroon pa bang superfood sa ating kusina na makakatulong upang muling maging itim ang buhok? Lumipat tayo sa pangalawang pamamaraan. Pamamaraan 2. Pagsasama ng munggo, itim na linga, at itim na beans. Ang hair-nourishing duo mula sa kusina. Ang ikalawang pamamaraan na ito ay napakalapit at pamilyar sa inyong lahat. Iyon ay ang paggamit ng itim na linga at itim na beans. Ayon sa tradisyonal na pananaw, ang itim na kulay ay nauugnay sa bato, kidney. Ang mga likas na itim na pagkain tulad ng itim na linga at itim na beans ay karaniwang may napakagandang epekto sa pagpapalakas ng bato. At tulad ng alam natin, kung malusog ang bato,
Magiging itim at matibay ang buhok. Epektibong paggamit. Maraming paraan upang isama ang duo na ito sa pang-araw-araw na pagkain. Iminumungkahi ko sa inyo ang tatlong pinakasimpleng paraan. Pinulbos na itim na linga at itim na beans. Toast ang itim na linga at itim na beans. Mas maganda ang green cord variety sa 1:10:1 ratio. Hayaan itong lumamig at pulbusin hanggang maging pino. Ilagay sa isang hermetically sealed glass jar at gamitin kung kailangan. Araw-araw, maghalo ng 2 hanggang 3 kutsarita ng pulbos sa maligamgam na tubig. Maaaring magdagdag ng kaunting pulot o rock sugar para mas madaling inumin. Inumin ito sa umaga o bilang merienda. Itim na beans at itim na linga congee. Lugaw. Pakuluan ang itim na beans hanggang lumambot. Pagkatapos, magdagdag ng kaunting tinostang itim na linga na pinulbos at haluing mabuti. Magdagdag ng kaunting rock sugar para sa banayad na tamis. Ito ay isang masarap at masustansiyang merienda. Inihaw na itim na beans na inumin. Ihawin ang itim na beans sa mahinang apoy hanggang sa pumutok ang balat at amoy mabango. Araw-araw, kumuha ng isang dakot at ibabad sa mainit na tubig tulad ng paggawa ng tsaa, inumin bilang kapalit ng tubig. Ang paraan na ito ay nakakatulong upang linisin ang init, i-detoxify, at napakabuti para sa bato. Pamamaraan 3. Pagmasahe sa anit, acupressure, at suha essential oil. Ang nakakagulat na pamamaraan na nais kong banggitin dito ay nagmumula sa ating sariling mga kamay. Iyon ay ang pagmasahe sa anit at acupressure. Bakit ko sinasabing nakakagulat ito? Dahil kadalasan, hinahanap natin ang mga sopistikadong bagay, mga mahahalagang gamot, mga mamahaling pagkain, at nakakalimutan natin na isa sa mga pinakaepektibong solusyon ay libre at maaaring gawin anumang oras, kahit saan. Sa pamamagitan lamang ng banayad na masahe araw-araw, makakakuha kayo ng 3 malaking benepisyo. Pagbawas sa stress. Nakakatulong ito upang maging relax ang nerbiyos. Bawasan ang mga nakakapinsalang hormone. Magkaroon ng komportableng pag-iisip at mas malusog na buhok. Pagpapabuti ng blood circulation. Nakakatulong ang masahe upang mas maraming dugo ang umabot sa hair follicles. Nagdadala ng nutrients at oxygen upang mapangalagaan ang buhok at gisingin ang mga pigment cell. Pag-stimulate ng hair follicles. Ang banayad na pisikal na pagdampi ay nakakatulong upang muling maging aktibo ang hair follicles. Paano ito gawin? Napakasimple ng paggawa nito. Maaari ninyo itong gawin tuwing gabi, bago matulog o tuwing umaga pagkatapos gumising, 5 hanggang 10 minuto lamang. Hakbang 1. Pagsisimula. Gamitin ang 10 daliri. Huwag ang kuko ha, para suklayin ang buhok mula sa harap patungo sa likod, mula sa templo patungo sa batok, ng mga 20 hanggang 30 beses. Kailangang maramdaman ninyong uminit ang anit. Hakbang 2. Masahe ng paikot. Gamitin ang dulo ng mga daliri para dahan-dahang pindutin ang anit at simulan ang pagmamasahe ng paikot, spiral motion. Magsimula sa noo, unti-unting umakyat sa tuktok ng ulo, pagkatapos ay sa magkabilang templo at magtapos sa batok. Gawin ito ng dahan-dahan, huminga ng malalim at regular. Hakbang 3. Acupressure. Ito ay isang advanced na hakbang upang madagdagan ang pagiging epektibo. May 2 mahalagang acupuncture points na kailangan ninyong tandaan. Baihuwi. GV. Point. Matatagpuan sa tuktok ng ulo, ito ang intersection ng isang tuwid na linya na nagkokonekta sa 2 tuktok ng tainga at ang patayong linya ng gulugod ng ilong. Gamitin ang gitnang daliri para pindutin ang puntong ito at dahan-dahang imasahe sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Nakakatulong ang puntong ito upang maging sariwa ang isip at mabawasan ang sakit ng ulo. Feng Qi. GB. 20. Point. Matatagpuan sa 2 bahagi ng leeg, sa depression sa ilalim ng buto ng batok
kung saan nakakabit ang trapezius muscle. Gamitin ang dalawang hintuturo para imasahe ang dalawang puntong ito ng sabay-sabay sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Nakakatulong ang puntong ito upang maibsan ang paninigas sa leeg at balikat at mapabuti ang daloy ng dugo sa utak at anit. Upang madagdagan ang pagiging epektibo, maaari ninyong isama ang Suha Essential Oil. Ang balat ng suha ay matagal nang sikat sa kakayahan nitong magpabilis ng pagtubo ng buhok, magpatibay ng buhok, at magpakintab at magpabango nito. Bago magmasahe, maaari ninyong ispray ng kaunting Suha Essential Oil sa ugat ng buhok at anit. Ang sariwang amoy ng suha ay makakatulong sa inyo na mas makarelax. Kasabay nito, ang mga nutrients sa balat ng suha ay masisipsip at magpapalusog sa hair follicles. Maaari kayong gumawa ng Suha Essential Oil sa bahay o bumili sa mga reputable store. Bakit nakakagulat ang pamamaraan na ito sa marami? Dahil napakasimple nito. Hindi ito nangangailangan ng pera, hindi kailangan ng masalimuot na paghahanda. Nangangailangan ito ng mas mahalagang bagay. Iyon ay ang pagmamalasakit sa sarili. Sa dami ng alalahanin para sa pamilya at mga anak, minsan nakakalimutan ninyong maglaan ng ilang minuto upang alagaan ang inyong sarili. Tingnan ang 10 hanggang 10 minuto na masahe na ito bilang isang mahalagang oras para mahalin ang inyong katawan. Kung ang isip ay payapa at maligaya, ang sakit ay mawawala at ang buhok ay maaaring bumalik sa pagiging itim. 4 na pamamaraan na ang napag-usapan natin. Susunod ay isang pangkaraniwan na pamamaraan ng pagpahid na hindi alam ng lahat kung paano gawin ng tama. Ano ito? Sama-sama nating alamin sa ika-4 na pamamaraan. Pamamaraan 4. Paggamit ng purong virgin coconut oil sa buhok, ang tagapagligtas para sa tuyong, sirang, at ubaning buhok. Ang langis ng niyog ay tiyak na hindi na bago sa inyo, di ba? Ito ay itinuturing na isang kahanga-hangang natural moisturizer para sa balat at buhok. Para sa ubaning buhok, ang langis ng niyog ay hindi lamang nagbibigay ng moisture kundi mayroon ding mas malalim na epekto. Ang langis ng niyog ay naglalaman ng lauric acid, isang uri ng medium-chain fatty acid na may maliliit na molekula. Madaling tumagos sa buhok, nagpapalusog sa buhok mula sa loob, nagbabawas ng pagkawala ng protina, nagpapatibay ng buhok, at nagpapababa ng pagkalagas. Bukod pa rito, ang langis ng niyog ay mayaman sa bitamina E at antioxidants na nagpoprotekta sa hair follicles mula sa free radicals. Nagpapabagal sa proseso ng pagtanda at pagkauban. Lalo na, ang langis ng niyog ay nagbibigay ng moisture sa anit. May antibacterial at antifungal properties at nagpipigil sa balakubak na nagpapalusog sa anit, ang pundasyon para sa malusog at itim na buhok. Tamang paraan ng paggamit ng langis ng niyog. Marami sa inyo ang gumagamit din ng langis ng niyog, ngunit nagrereklamo na malagkit ang buhok. Iyon ay dahil hindi natin ito ginagawa ng tama. Gagabayan ko kayo sa bawat hakbang. Paghahanda. Kumuha ng sapat na dami ng purong virgin coconut oil. Mga 2 hanggang 3 kutsarita para sa buhok na umaabot sa balikat. Painitin ang langis ng niyog sa pamamagitan ng pagbabad ng mangkok ng langis ng niyog sa mainit na tubig. Ang mainit na langis ay mas madaling masisipsip. Pagpahid ng langis. Gamitin ang dulo ng daliri upang lagyan ng langis ng niyog at ipahid ng pantay-pantay sa anit muna. Habang nagpapahid, dahan-dahang imasahe ng paikot sa loob ng mga 5 minuto upang masipsip ang langis at mapabilis ang blood circulation. Pagpahid ng langis sa buhok. Pagkatapos magmasahe sa anit, gamitin ang natitirang langis upang ipahid ng pantay-pantay mula sa ugat hanggang sa dulo ng buhok. Gumamit ng malapad na ngipin na suklay upang dahan-dahang suklayin upang pantay na maikalat ang langis. Pagbalot ng buhok. Gumamit ng shower cap o mainit na tuwalya upang balutin ang buhok. Balutin sa loob ng halos 30 minuto hanggang 1 oras. Ang init ay makakatulong upang magbukas ang hair cuticles at masipsip ang nutrients. Malinis na paghugas.
Ito ang pinakamahalagang hakbang. Kailangan ninyong hugasan ng mabuti ang buhok 2 beses gamit ang ordinaryong shampoo. Ang unang paghugas ay upang alisin ang labis na langis. Ang pangalawa ay upang lubos na linisin, pagkatapos banlawan ng malinis na tubig. Dapat ninyong gawin ang pamamaraan na ito ng regular, 1 hanggang 2 beses bawat linggo. Pagkatapos ng ilang panahon, mararamdaman ninyo na ang buhok ay hindi lamang mas malambot, mas makintab, at mas malusog, kundi ang mga uban ay unti-unting bumubuti. 4 na pamamaraan na ang napag-usapan natin. At ngayon ay ang huling pamamaraan, isang napakapamilyar na gulay na maaaring tumutubo pa nga sa inyong bakuran. Isang gulay na marahil ay kakaunti ang nakakaalam ng gamit nito para sa buhok. Pamamaraan 5. Paggamit ng dipka. Hawtunya cordata, isang halamang gamot para sa pagpapalamig at paglilinis ng katawan mula sa bakuran. At ang ika-5 pamamaraan, isa ring napaka-espesyal na pamamaraan, iyon ay ang paggamit ng raw diep, fish mint. Tiyak na marami sa inyo ang pamilyar sa gulay na ito. Ang ilan ay nagtatanim pa nga ng maliit na kumpol sa kanilang bakuran tulad ng larawan na ibinahagi ng isang tapat na manonood ng aking channel. Kilala natin ang diepka sa gamit nito sa paggamot ng ubo, constipation, at pagpapalamig ng katawan. Ngunit makakatulong din ito upang mapabuti ang ubaning buhok. Mga paraan ng paggamit ng dipka. Maaari ninyo itong gamitin sa mga sumusunod na paraan. Raw na pagkain. Ito ang pinakasimpleng paraan upang makuha ang lahat ng nutrients. Araw-araw, maaari kayong kumain ng maliit na dakot ng dipka bilang isang uri ng pampalasa sa inyong pagkain. Juice. Hugasan ng malinis ang isang dakot ng dipka, ilagay sa blender kasama ng kaunting tubig, i-blend hanggang maging pulposo at salain para sa juice. Ang dipka juice ay may kakaibang amoy na bahagyang isda. Maaari kayong magdagdag ng kaunting asukal o pulot para mas madaling inumin. Uminom ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Hair mask. Hindi gaanong karaniwan. Dikdikin ang dipka, pigain para makuha ang katas. Pagkatapos ay gumamit ng cotton swab para ipahid ng pantay-pantay sa anit. Dahan-dahang imasahe at balutin sa loob ng 20 minuto, pagkatapos ay hugasan ng malinis. Ang paraan na ito ay nakakatulong upang linisin ang anit, bawasan ang pamamaga, bawasan ang pangangati, at suportahan ang malusog na hair follicles. Paalala, dahil ang dipka ay may malakas na cooling property, ang mga taong may mahinang katawan o madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan at loose bowel movement ay hindi dapat gumamit nito ng marami. Kaya, naibahagi ko na ang 5 likas na pamamaraan upang mapabuti ang maagang pagkauban ng buhok. Ang bawat pamamaraan ay may sariling lakas. Ngunit nakikita ninyo ba, lahat sila ay may isang karaniwang punto. Iyon ay ang pag-aksyon mula sa ugat, pagpapalusog sa katawan mula sa loob. Bahagi 3. Buod, pangkalahatang payo, at mga paalala. Upang buod, napag-usapan natin ang 5 pamamaraan, uminom ng naprosesong hathuo upang palakasin ang atay at bato, at mapangalagaan ang dugo. Kumain ng itim na linga at itim na beans upang magdagdag ng micronutrients at mapalusog ang buhok. Magmasahe sa anit at acupressure upang mabawasan ang stress at mapabuti ang blood circulation. Magbalot ng buhok gamit ang langis ng niyog upang magbigay ng moisture at protektahan ang buhok mula sa labas. Gumamit ng diepka upang linisin ang init, i-detoxify, at palamigin ang dugo. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng 5 pamamaraan ng sabay-sabay. Maaari kayong pumili ng 2 hanggang 3 pamamaraan na pinakaangkop sa inyong kalagayan at kondisyon upang ilapat. Gayunpaman, lahat ng pamamaraan sa itaas ay magiging epektibo lamang kung isasama ninyo ito sa 3 mahahalagang bagay. Tinatawag ko itong 3 paa ng tripod para sa malusog na buhok, balanseng nutrisyon, kumain ng sapat na nutrients,
kumain ng maraming gulay, prutas, iba't ibang uri ng beans, bawasan ang fast food, piniritong pagkain na maraming langis, at matatamis. Uminom ng sapat na 2 litro ng tubig araw-araw. Optimistikong pag-iisip. Ito ang pinakamahalaga. Sanayin ang sarili na maging positibo at masayahin. Maaari kayong mag-meditate, mag-yoga, maglakad, o sumali sa mga wellness club upang mabawasan ang stress. Kapag payapa ang isip, magiging malusog ang katawan. Sapat na tulog. Subukang matulog bago mag-11 ng gabi at matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat araw. Ang pagtulog ay ang golden time para sa katawan upang makabawi at makapag-ayos, kabilang ang mga cell sa hair follicles. At higit sa lahat, iyon ay ang pagiging matiyaga. Walang natural na pamamaraan na magbibigay ng resulta sa magdamag. Ito ay isang proseso. Ngunit ang gantimpala na matatanggap ninyo ay hindi lamang mas maitim na buhok, kundi isang mas malusog na katawan at isang mas sariwang pag-iisip. Mga mahal kong kaibigan, ang ating paglalakbay ngayon ay pansamantalang nagtatapos dito. Umaasa ako na sa 5 detalyadong pamamaraan na ibinahagi ng aking channel, nagkaroon kayo ng mahalagang sikreto upang pangalagaan at panatilihin ang kabataan ng inyong buhok. Kung sa tingin ninyo ay talagang mahalaga ang video na ito, huwag kalimutan na muling suportahan kami sa pamamagitan ng pag-click sa like button, subscribe button, at lalo na, i-click ang bell icon sa tabi nito upang hindi mapalampas ang anumang kapaki-pakinabang na video sa kalusugan sa hinaharap. At umaasa rin ako na ibabahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa mga taong nag-aalala rin dahil sa ubaning buhok. Isang maliit na aksyon ng pagbabahagi mula sa inyo ay maaaring makatulong sa maraming tao na muling makahanap ng kumpiyansa at kagalakan sa buhay. Kung mayroon kayong anumang katanungan o matagumpay na nagamit ang anumang pamamaraan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Sa huli, sa ngalan ng pangkat ng aking channel, nais kong batiin ang lahat ng may mabuting kalusugan, payapa, masaya, at sana ay muling makahanap ng itim, makintab, at malusog na buhok. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam at hanggang sa susunod na video.